Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na naghahatid sa inyo ng ah, balita, kuro-kuro, pananaw at iba pang obserbasyon na nangyayari dito sa ating bansa ngayon. Ang unang balita ko ngayon at ito ang pinakaimportanteng balita ay kaninang alas 9:20 ng umaga, 9:20 kaninang umaga, pagdating ni dating President Rodrigo Duterte galing sa Hong Kong. Dahil alam naman ninyo, nagkaroon ng programa ng ating mga OFWs doon para sa pasasalamat kay PRRD. At pagdating niya, doon pa lang sa loob ng eroplano, nung pagdating sa Manila, sinalubong siya ng mga opisyal ng Interpol. Sinasabi na lang na Interpol, pero ang katotohanan po ay yung mga tao ng Transnational Crime Office, Presidential Transnational Crime Office ng Malacanang. So anong ibig sabihin? Ito po ay under ng Office of the President. At binibigay sa kanya, kay Presidente, yung sinasabing warrant of arrest. Kasi lumalabas na may pinalabas ang International Criminal Court na nakabase po sa Hague, Netherlands, na warrant of arrest. At ang pinapakita niya doon ay yung printed na galing po sa computer, yung the whole document. Question ngayon ni dating Presidente Rodrigo Duterte kung abogado yung naghahain sa kanya ng warrant of arrest. Only to find out na hindi pala yun ang official na warrant of arrest at yung nagseserve sa kanya ay hindi naman abogado. Sa katotohanan po, kilala ko yung tao na yon. Hindi siya abogado pero siya po yung namamahala ng transnational or presidential transnational office ng Malacanang Palace. Ito po yung presidential office, Office of the President yan, under ng Office ng President. So ang nangyari is lumabas, lumabas sa aeroplano at si Presidente po ay iniskortan ng mga taga CIDG, si General Torre. Alam nyo naman, kilala nyo si General Torre dahil siya na po ang chief ng CIDG ng PNP. Ineskortan siya. Pagkatapos nun, siyempre, maraming umangal doon. Parang lumalabas na under arrest siya. Which is, yun na nga nangyari. Officially, si President Rodrigo Duterte, na dating presidente, ang ating 16th President ng Republika ng Pilipinas, ay officially arrested from that time. At inilipat siya doon sa reception hall ng mga VIP lounge sa Philippine Air Force. Ito po ay nasa loob po ng Villamor Air Base. Ito po ay malapit lang mula doon sa NIA Terminal 3. Mga wala pang 1 kilometro. So, ibinas siya doon, dinala sa Camp Villamor at mula pa kanina at hanggang ngayon, nandun siya. So, kinakausap niya yung mga abogado ng CIDG, si mismong General Torre ang kinakausap ni Digong. Magpakita kayo ng case folder, nasaan yung warrant of arrest, and so on so forth. Ngayong araw na ito sana, diretso sana siya sa hospital for medical check-up. So, hindi siya napagbigyan. Hindi po pinagbigyan ng CIDG. Pati po yung mga alalay niya, sina Senator Bongo, hindi pinayagan. Pati yung abogado niya, si dating Secretary Silverio Bello, hindi pinayagan. Pati rin yung abogado niya, si
Attorney Panelo hindi rin pinayagan na pumasok doon sa VIP lounge ng Camp Villamor Air Base. So, ang kasama lang niya doon, yung anak niya, si Kitty, yung asawa niya, at nandun siya, nakikipag-usap. Kumakain siya ng snacks, I'm sure pinakain siya doon. So hanggang ngayon, nandun siya at nagpo-post ng update yung anak niya, si Kitty, sa Instagram. At kung kayo ay may Instagram, pwede niyong basahin doon kasi pinicturan niya yung prescription at schedule ni dating Presidente Rodrigo Duterte doon sa hospital at dadalhin sana siya. At ito nga, si Senator Bongo, may dala siyang ambulance para salubungin sana si dating Presidente Rodrigo Duterte para idiretso doon sa hospital for medical check-up. So, nagkakagulo ngayon, no? So, ang dami-daming lumalabas kayo sa social media. Labanan po ngayon ng psychological operation ito. Marami nagsasabi, nagpapasalamat dahil sa wakas, naaresto na rin daw si dating President Digong. Yung iba naman, nagre-reklamo dahil hindi nasusunod yung procedure dahil ang Pilipinas po ay hindi member ng International Criminal Court. Ang ibig sabihin yan ay hindi po pumirma ng ating bayan ng Rome Statute at umalis tayo po doon sa ICC noong 2017. So hanggang ngayon, hindi po tayo member ng ICC. So maraming mga opposing factors or opposing arguments sa mga netizens na nagsasabi na dapat yung mga ganyang kaso, kung mayroong kakayahan ng ating Pilipinas na i-prosecute si dating Presidente Rodrigo Duterte, dapat dito siya arestuhin at ang ating korte ang dapat maglitis sa kanya. Hindi yung sa ibang bansa. Ang nangyayari kasi dito ay sinusurrender natin ang ating sovereignty o soberanya. Parang sinasabi natin na inaalaw natin na binubuksan natin ang bansa natin para pakialaman tayo ng ibang bansa. Independent nation tayo eh. So ganun po ang nangyayari at ganun po ang opinion ng mga iba. Yung iba naman, lalong-lalo na doon sa mga apektado ng drug war, yung extrajudicial killing, dahil yung drug war po ni dating Presidente Rodrigo Duterte ay very effective dahil nakita naman natin walang criminality, bumagsak ang criminality, wala po yung mga patayan dahil po nawala po yung mga durugista sa mga lansangan at nawala rin yung mga supplier. So, ito po ay maraming pag-uusapan. Pero ang procedure po, nag-research ako kanina kung ano yung procedure sa pagdinig ng kaso ng ICC. Kasi may bali-balita na naman na meron daw dumating na raw yung eroplano or yung jet or airplane or whatever, na magdadala daw kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands at dumating na raw sa Manila International Airport. Hindi ko lang alam kung ito ay fake news o ano. At alam niyo, may procedure yan. Parang yung ICC, parang ito rin yung korte natin dito sa Pilipinas. Merong kaso na iyahain, merong piskal na mag-aaral kung meron talagang probable cause na magkakaroon ka ng kaso. At syempre, meron ka rin defense lawyer. Kung ikaw ay akusado, dapat meron kang defense lawyer na sasama sa'yo. So, ganun po. At iprepresenta yung mga ebidensya ng piskal, yung prosecutor, and pagkatapos ng prosecutor, ilalabas na ng defense counselor mo, yung abogado mo, kung ano yung mga ebidensya na pag-counter doon sa charge sa'yo.
So ganun po ang mangyayari sa ICC. Ngayon, dahil ang kanyang charge is crime against humanity, ano yan depende po kung guilty siya. Usually, pag guilty yan, may imprison ka from 3 years up to 20 years. Wala namang death penalty yan So, pero nakita ko yung record po ng mga charges or kaso na hinawakan ng ICC. Karamihan po ay napawalang sala yung mga akusado. Mas marami po yung mga kaso na napawalang sala. So kung ganyan ang gusto ng ICC at niyurakan ng ating sovereignty, di silang masusunod. Pero ang mangyayari diyan magiging walang respeto ngayon yung mga ibang bansa tungkol dito sa ating hukuman dito sa ating bansa dahil hindi natin kayang litisin ang mga ganyang kaso. Kasi all you need is file a case against the former president dito sa Supreme Court or sa regional court, regional trial court, as if it is an ordinary criminal case, pwede po namang gawing kaso yan pagkatapos darating si presidente para i-explain niya yung side niya kasama yung abogado. Ngayon, kung matutuloy itong kaso na ito, magkakaroon po ng maraming technicalities kasi hindi inaalaw yung counselor ni presidente para samahan siya doon sa Villamor Air Base. Kalahin mo, wala siyang kasama doon kundi yung close family niya, yung asawa niya at saka yung anak niya. Dapat merong nakatabi siyang na abogado. Nandoon si Miguel Dia, pero hindi naman sa akin, hindi ko kino-consider na siya po ay official na legal counselor ng ating presidente. Ang nakikita ko dito ay si Attorney Bello at saka si Attorney Panelo. So yun lang ang pananaw ko dito. Pero ang totoong nangyari po ay naresto po si dating Presidente Rodrigo Duterte na walang warrant of arrest. Yung warrant of arrest niya is prinit lang doon sa nakita doon sa report sa ICC. Actually wala kang red notice Walang red notice. Pagkatapos, tinatanong ni Presidente, anong criminal charge i-charge nyo sa akin? Hindi nila masagot. So, mga kaibigan, mga kasama, anong masasabi nyo dito sa nangyari kaninang umaga sa pag-aresto ng ating dating Presidente Rodrigo Duterte tungkol dito sa mga sinasabi nilang crimes against humanity? Alam niyo, against ako sa mga drug users, sa saka drug lords at saka drug use. Sila po ang salot ng ating lipunan. Dapat mawala sila dito. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng criminality dito sa bansa natin. So kung ano ang masasabi nyo dito sa nangyari ngayong araw na ito, sabihin nyo lang sa comment section at sasagutin ko po lahat-lahat na yan at magkakaroon pa tayo ng diskusyon pagkatapos dito. Sa susunod na kabanata ng ating pagsusubaybay dito sa kaso na ito, detalyado natin ang ating discussion para malalaman ninyo kung anong mga latest update tungkol dito sa kaganapan na ito. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Bye!